verses 9 to 18. Although natalakay na natin ang verses 9 and 10 last week, based sa schedule natin, sige, include natin ang verses 9 and 10. So from verses 9 through 18, Psalm 22, ganito po sinasabi, "Yet thou art he who didst bring me forth from the womb, thou didst make me trust when upon my mother's breasts. Upon thee I was cast from birth, thou hast been my God from my mother's womb. Be not far from me, for trouble is near, for there is none to help. Many bulls have surrounded me, strong bulls of Bashan have encircled me. They open wide their mouth at me, as a ravening and roaring lion. I am poured out like water, and all my bones are out of joint. My heart is like wax, it is melted within me. My strength is dried up like a potsherd, and my tongue cleaves to my jaws, and thou dost lay me in the dust of death. For dogs have surrounded me. A band of evildoers has encompassed me. They pierced my hands and my feet. I can count all my bones. They look, they stare at me, they divide my garments among them, and for my clothing they cast lots." This is the word of the Lord. Praise be to God. Ang title po ng ating message this morning is "You Lay Me in the Dust of Death." Last week, sinimulan po natin ang ating series na ating tinawag na The Sufferings of the Savior mula sa awit 22 bilang paghahanda po sa nalalapit na mahal na araw. At napag-aralan po natin ang ating passage. Itong awiting ito ay sinulat ni Haring David. And he wrote this during a difficult time sa kanyang buhay. Makita po natin ang pagdaing niya sa verses 1 to 21 at ang papuri na binigay niya sa Diyos o hinandog niya sa Diyos sa verses 22 hanggang 31. Last week po sa verses 1 to 10, tinanong po natin, what should we do when God remains silent? What should we do when God remains silent? At natutunan po natin, number 1, we need to keep praying even when God seems silent. We need to keep praying when God seems silent. Number 2, we need to remember His past mercies and faithfulness. And number 3, we need to continue trusting in the Lord. Sa mga panahon na tahimik ang Diyos, hindi natin kailangan mangamba na pinabayaan tayo. May mga pagkakataon talaga, may mga panahon talaga na tahimik ang Diyos. Sapagkat sa kanyang salita at kasaysayan ng kaligtasan, pinahayag po niya na hindi niya pinababayaan ang kanyang mga hinirang. And so wala po tayong dahilan para mag-alinlangan sa kanya. Sa passage naman na ating pag-aaralan sa umagang ito, pinapaliwanag dito ni Haring David kung bakit po siya dumulog sa Panginoon. At masisense natin yung urgency niya. Bakit ito urgent para sa kanya? Bakit ganito ang kanyang sitwasyon ngayon? Bakit ganito ka-complicated yung kanyang pinagdadaanan? And so, panalangin ko po na sa umagang ito ay ipahayag ng Diyos ang kanyang pagiging mabuti, ang kanyang pagiging mahabagin sa lahat ng lumalapit sa kanya. Nawa sa ating pag-aaral ay makita natin kung paano niya ito ginanap at makita natin sa ating buhay ang kanyang paglingap at pag-iingat para makatugon po tayo sa maayos na pamumuhay sa harapan ng Diyos, sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos, para sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. Which now leads us dito sa verses 11 to 15. Sinasabi po dyan, "Be not far from me, for trouble is near, for there is none to help. Many bulls have surrounded me, strong bulls of Bashan have encircled me. They open wide their mouth at me as a ravening and a roaring lion. I am poured out like water, and all my bones are out of joint. My heart is like wax, it is melted within me.
My strength is dried up like a potsherd, and my tongue cleaves to my jaws, and you lay me in the dust of death. Doon kinuha sa verse na yon ang title ng ating pag-aaralan sa umagang ito. Kung matatandaan po natin ang ating introduction last week, ang mga awit ay ginagamit po bilang panalangin at ginagamit din siya bilang mga communities sa community singing nila ng mga early believers. So yun ang dapat natin, ganun ang pagkakagamit ng mga awiting ito. And so makikita natin dito yung panalangin ni Haring David sa Panginoon. Sa verse 7, binanggit po ng hari ang ginagawa sa kanya ng kanyang mga kaaway. Brief review lang sa verse 7, sinasabi po, all who see me sneer at me, they separate with the lip, they wag the head. So pinagtatawanan daw siya at nililibak ng kanyang mga kaaway. Nilalawin pa raw nila ang kanilang mga labi. Alam niyo po yun, yung parang pag may pinagtatawanan ka, sinasabi, ay, sinto-sinto yan. Yung labi, may humihiwalay, di ba? Umangin. So, ganun ang ginagawa sa kanya. Ngayon dito sa ating passage, sa verses 11 to 18, pinakikilala niya ngayon kung sino itong mga kaaway niya. At pinakikita niya ngayon, pinapaliwanag niya ang masalimuot na kanyang nararanasan, pinagdadaanan. Pagkatapos niyang hilingin sa Diyos na huwag siyang layuan sa verse 11. Sabi diyan, be not far from me, for trouble is near. Ganito niya nilarawan ang kanyang mga kaaway at yung mga masasama. So verse 12, para raw silang mga strong bulls of Bashan na pumaligid sa kanya. Mga malalaking baka nakapaligid sa kanya at nakahandang manwag. Verse 13, tulad raw sila ng mga leon na walang tigil ang atungal at binuka ang bibig sa kanya. Verse 16 naman, para silang mga pulutong ng aso na umipit sa kanya sa isang sulok. So, in that sense, mararamdaman natin kung ano ang helplessness niya ngayon. Isa-isahin po natin ito. Sa verse 12, sinabi na para raw silang mga strong bulls of Bashan. Ang bayan po ng Bashan ay pinamumunuan ni Haring Og. Si Og po sa Bible, sa Old Testament, ay isang higante. Parang si Goliath. Pero si Og ay mas malaki kaysa kay Goliath. Ang higaan daw ni Og, base sa Deuteronomy, ay humigit kumulang 14 feet ang haba. 14 feet ang haba. At 6 feet ang lapad. Higaan niya yon. Si Goliath po ay 9 feet lang. Si Haring Og ay 14 feet. Kilala po ang bayan ng Bashan sa pagiging fertile ang lupa at sa mga matataba at malalaking baka na hindi domesticated. Nakakita na tayo ng baka. Pag umuwi tayong probinsya, maraming mga baka doon. Hindi ganon. Yung mga baka raw sa Bashan ay wild at malalaki, matataba. Natural. Kasi ang bayan ng Bashan ay lupain ng mga higante. Yung mga baka raw doon ay pagala-gala at kapag nagkamali ka, kilala rin yun sa mga disaster. Manunuwag yung mga yon. At maaaring yun yung tinutukoy dito ni Haring David na pumalibot sa kanya. Ang Bashan po ay nasa Kanaan. And so, mga Kananita po ang mga kaaway dito ni Haring David, hindi Hudyo. Ngunit may alamat po na bumabalot din sa bayan ng Bashan. Dahil ito ay kilala sa literature, itong lupain ito ay kilala bilang mga land ng mga giants.
minsan ang salitang Rephaim sa original language ay natatranslate as shade. Especially sa Old English. Or, siguro sa Modern English, pwede natin sabihin, Walking Dead. Ganun siya. So, kung napanood niyo yung series na Walking Dead, ang translation ng mga Westerners doon ay zombie. Pero hindi ganun siya. Pag sabing Walking Dead, ang lupain ng Bashan ay actually considered na land of the dead or land of the shade or realm of the underworld. So, uulitin ko, alamat lang yun. Mga pagano yung mga nakatira doon, hindi kumikilala sa Diyos. At meron silang literature na may kinalaman sa ganon at tinuturing nila ang Bashan na underworld or land of the walking dead. So meron tayong background doon sa takot ngayon ni Haring David dito sa strongholds of Bashan. Tapos, pagkatapos nun, sa verse 13, describe niya rin itong mga kaaway niya na parang mga leon na nakabuka kanilang mga bibig, maatungan. Noong unang panahon po, hinuhuli nila ang mga leon, hindi lamang para sa sport or para sa hunting. Hinuhuli rin nila ang mga ito at kinukulong para magsilbing panakot sa mga kriminal, sa mga tulisan. At ang mga salarin at hindi marunong tumupad sa kanilang mga sinumpaan ay tinatapon sa leon para lamunin buhay. And we are reminded doon sa nangyari kay Propeta Daniel. Diba? Nang itapon siya sa lion's den. Malamang ganito ang nasa isipan ni Haring David nang ilarawan niya ang mga kaaway niya na parang leong nakabuka ang kanilang mga bibig at umanumal. Tinapon siya malamang, feeling niya, tinapon siya doon sa yungin ng mga leon. At ngayon, umaatungal sila, naghahanda na para lapain siya. Verse 16 naman, pinalintulan niya ang kanyang mga kaaway sa mga aso na nakapaligid sa kanya at inipit siya sa isang sulok. Ang tinutukoy ng mga aso dito ay hindi domesticated. Hindi parang si Muji. Hindi ganun ang mga aso dito. Ang tinutukoy ng mga aso dito ay hindi yung para sa farm life. Kundi ito yung mga pag-alagalang mga aso, mga wild dogs na namamasura at ang kinakain ay mga bangkay na naiwan na lang sa daan. Since ang bangkay po sa Old Testament ay tinuturing na unclean, tinuturing rin nila ang mga asong ito na unclean din. Sa Middle East po, sa atin ng mga na for a time ay tumira ang trabaho sa Middle East, alam po natin na sa mga Muslim, sa mga Arabo, unclean ang aso. And to this very day, ganun din ang turing nila sa mga aso. Ito ay marumi. Dito sa ating passage sila, itong mga masasama, itong mga kaaway ni Haring David, sila po ang imagine na parang pinagtulungan siya at kinorner siya. Sa verse 11, sinabi niya na walang tumulong sa kanya. Na-corner na siya, wala siyang magawa. Hindi niya maasahan ang kanyang mga kaibigan. So helpless na siya. Maraming kaaway ang nakapalibot ngayon kay Haring David. At lahat sila may kapangyarihan. Kaya nga, strong bulls of Bashan ang gamit sa kanya. At nakakatakot sila. Lahat sila makapangyarihan at may kapangyarihan silang kunin ang kanyang buhay. Ang tingin ngayon ni Haring David sa kanila ay pawang mga hayop sapagkat hindi sila nakakonsensya sa kanilang ginagawa. Handa silang pumatay, handa silang kumitil ng buhay, walang sense of morality, walang pagtingin sa buhay na binigay ng Diyos sa tao. So sa verses 14 and 15,
Hinahayag niya ngayon ang lalim ng kanyang alalahanin, yung kanyang anxiety, dahil hindi man lang niya maipagtanggol ngayon ang kanyang sarili. Sabi dyan, I am poured out like water, and all my bones are out of joint. My heart is like wax, it is melted within me. My strength is dried up like a potsherd, and my tongue cleaves to my jaws, and you lay me in the dust of death. Mabulaklak ang pagkaka-express ni Haring David ngayon. Binubukas niya ngayon ng lahat ng kanyang nararamdaman sa Panginoon. Sinishare niya na nawalan siya ng loob, nanlulupay-pay siya, pakiramdam niya na ang kanyang mga buto ay nalinsat. Para raw siyang tubig na tumapon at kumalat na lang. Usually ang tubig, pag tumapon yan, sasalugin mo. Pero siya, parang wala lang. Tumapon na lang, kumalat. Wala na. Walang tumulong. Dahil sa tindi ng sindak sa kanya, nanghina siya na parang nabasag na palayo. Yan yung tinutukoy na potsherd dito. Para daw siyang nabasag na palayo, natuyuan din siya ng lalamunan, and this experience basically broke him. He is a broken man dito. And it made him realize this truth. Usually pag ganito at dumadanas tayo ng ganito, dinadala tayo ng Panginoon sa mga ganitong sitwasyon, doon natin nakikilala ang Diyos. And so, hindi tayo dapat na-allergic, although usually allergic tayo sa mga pagsubok, pero hindi dapat. At hindi rin tama na sasabihin natin na hindi tayo dinadala ng Panginoon sa mga sitwasyon na hindi natin kaya. That is wrong. Dadalhin niya tayo sa mga sitwasyon na hindi natin kaya para matuto tayong kilalanin siya, ang ating tanging saklolo. At dito makita natin si Haring David, nilalabas na niya lahat ng kanyang nararamdaman sa Panginoon. At sinabi niya, ito ang naging realization niya. Ito ang katotohanan na kanyang natutunan sa kanyang sitwasyon. Sabi niya, dinala mo ako sa alabok ng kamatayan. You lay me in the dust of death. Ikaw ang nagdala sa akin sa sitwasyong ito. Itong near-death experience ko, this is God's doing. And so, anong naging hiling niya sa Panginoon Diyos? Verse 11, ito yung kanyang petition. Sabi po niya, be not far from me, for trouble is near, for there is none to help. Dahil wala raw tumutulong sa kanya, walang kaibigan na sumasaklolo sa kanya, nag-iisa siya ngayon sa kanyang pinagdadaanan. At ang hiling niya, huwag mo akong lilisanin, huwag mo akong tatalikdan, sabi niya sa Panginoon. Ang hari ng Israel ngayon ay umaapi na sa hari ng mga hari. Tuloy natin, verses 16 to 18. So David continues to recount yung hirap na naranasan niya sa kamay ng mga masasama. Sabi niya dyan, for dogs have surrounded me. A band of evildoers has encompassed me. They pierced my hands and my feet. I can count all my bones. I can count all my bones. Kung maiisip natin, nangayayat na siya. Siguro nakikita niya yung kanyang mga ribs. Nabibilang niya ngayon. They look, they stare at me, they divide my garments among them, and for my clothing, they cast lots. Hindi lamang siya pinalibutan ng mga masasama, pakiramdam niya, ginapos din daw siya. At ang ginawa nila, pagkatapos siyang gapusin, binutasan nila ang kanyang mga kamay at paa para hindi makatakas. Pero lahat ng ito ay pakiramdam ni Haring David. Whenever we read the Psalms, ang isa sa mga principles sa pag-aaral ng mga awit ay kailangan nating maintindihan na poetic ito. And so, ganito ang kanyang pakiramdam. So, ginapos nila siya, binutasan nila ang kanyang mga kamay at paa para hindi siya makatakas ngayon. Hindi lang siya nanghihina, nangayayat din po siya sa kakaisip sa kanyang sitwasyon. Napansin din daw nila ang kanyang
pangangayayat at pinagtatawanan siya. Noong unang panahon po, ang pinakahuling pag-aari na nananatili sa isang taong mamamatay ay ang kanyang kasuotan. I think kahit sa panahon natin ngayon, gano'n naman din. Yung kasuotan natin ang kaisa-isang article of property na nananatili sa atin. Dito sa passage natin, binabanggit ni Haring David na kinuha nila pati yun. Yung nag-iisang property na dapat sa kanya, kinuha nila yon sapagkat parang sure na sure sila na mamamatay na siya. Natural, nakita nila na para na siyang kalansay sa kakaisip sa problema niya. Hindi siya kumakain, wala siyang gana, hindi rin siya natutulog. So nakita nila siya, pinagtatawanan siya, at dahil nanghihina siya at wala siyang magawa, inagaw nila sa kanya yung kanyang kasuotan. Which makes us think doon sa panahon ng Panginoong Jesucristo in the Beatitudes, habang pinapaliwanag niya, di ba ang sabi niya? Yung sabi ng Panginoon, kapag kinuha nila sa iyo ang iyong kasuotan, ibigay mo. At dito si Haring David, inagaw nila sa kanya ang kanyang kasuotan. Wala siyang magawa. At ang ginawa nila ay pinagpira-piraso. Pinagparti-partihan nila. Like spoils of war, they took his clothes. And in-exploit nila yung kanyang kahinaan. Wala po siyang magawa. Pinaglaruan din nila ang kanyang mga kasuotan. At iniwan siya makahubad. Mga kapatid at kaibigan, pagkalipas po ng 1,000 taon, mula nang maisulat ang awit 22, makita natin ang isang hari na mas dakila kay Haring David. Makita natin na naganap ang lahat ng ito doon sa hari. Doon sa krus, naganap ang mga bagay na naisulat dito. Tulad ng mga hayop sa Bashan, nakapalibot dito kay Haring David, pinalibutan din siya ng mga Hentil at pinako sa kanilang krus. Iniwan din siya ng kanyang mga kaibigan. Walang tumulong sa kanya. Sabi nga po niya sa kanila, "Behold, an hour is coming and has already come, for you to be scattered, each to his own home, and to leave me alone." Mag-isa siya. Wala siyang kasama. Iniwan nila siya. At itong hari na mas dakila kay Haring David, natuyo rin ang kanyang lalamunan at labis na nakaramdam ng uhaw. At sa tuwing pinakikinggan natin ang 7 palabras, laging sinasabi ito, "I thirst." Nauuhaw ako. Ngunit ang haring ito ay higit. Itong mga pangyayari sa haring ito ay higit pa sa nangyari kay Haring David. Yung nangyari sa kanya, tunay na tinuring nila ang ating Panginoon na kriminal. Si David, pakiramdam lang niya na tinuring siyang kriminal. Ngunit, sa tagapagligtas, tunay siyang tinuring na kriminal at pinahiya sa maraming tao. Tinaglay niya sa kanyang katawan ang pagpapahirap na dapat para sa atin. Dahil sa mga hagupit at pagbugbog, kita ang kanyang mga buto ngayon sa kanyang gula-gulanit na laman. Tunay na binutasan ang kanyang mga kamay at paa. Tunay nila siyang hinubaran, pinagpira-piraso ang kanyang kasuotan, at ang kanyang tunika ay pinaglaruan. Tunay na tinanggap niya ang parusa na dapat para sa atin na makasalanan. Tunay siya namatay. Bakit kailangan na matupad sa kanya? Bakit kailangan to?
sapagkat walang ibang kabayaran para sa ating kasalanan. Wala. Sinasabi nga, di ba? Nasusulat, sapagkat ang kamatayan ay ang kabayaran ng kasalanan. Walang ibang kinalulugdan ng Ama upang tumanggap ng mga parusa para sa iyo at para sa akin. Dapat tayong parusahan. Dapat tayong hatulan. Ngunit ang hinatulan ng Ama ay ang kanyang bugtong na anak. Walang ibang paraan para magsigaling tayo kundi sa pamamagitan ni Jesucristo lamang. Sa pamamagitan lamang niya. Sabi nga sa Isaiah 53:5, "But He was pierced through for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The chastening for our well-being fell upon Him, and by His scourging we are healed." In verse 11 ng Isaiah 53, sinabi ng propeta, "As a result of the anguish of his soul, he will see it and be satisfied. By his knowledge, the righteous one, my servant, will justify the many, as he will bear their iniquities." Dahil siya po ang nagdusa, tayo po ang napawalang sala. Dahil siya ang nagtiis, dahil siya ang nagbata, tayo po ngayon ang pinatawad. Ganyan kabuti ang Diyos. Oo, nagpapatawad siya. Oo, nagpapawalang sala siya. Pero it comes with a price. It comes with a price. At ang requirement na bayaran ay kamatayan. Napakabuti niya sapagkat sinagot ng Panginoong Diyos ang panalangin ng bawat kaluluwa na tumutulong sa Kanya. Ano po ba ang ating panalangin? Sabi ni Haring David, "Be not far from Him, for trouble is near, for there is none to help." Walang makakatulong sa atin. Ni ang ating mga sarili din na natin matulungan. And so, Diyos ang sumaklolo sa Kanya. Ang tulong na ating hiling ay naranasan natin nang ihiga ng Ama ang Kanyang anak sa alabok ng kamatayan. Upang sa pagkakalakip natin sa kamatayan ng anak at muling pagkabuhay ay maibangon rin tayo para makalakad po tayo sa panibagong buhay. Kung inilagip tayo ng Diyos sa isang hindi muling na buhay, walang kwenta ang buhay natin ngayon. Ngunit si Kristo ay nagtagumpay laban sa kamatayan at binuhay siya sa kapangyarihan ng Diyos. At dahil tayo ay inilakip sa Kanya, tayo ngayon ay may pag-asa na makalakad sa panibagong buhay. Because of what Christ has perfectly accomplished on the cross, walang ibang karapat dapat na tugon, kundi pagtanggap. Kung ito ay ating pinakikinggan ngayon, at ito ay ating naiintindihan, kung ito po ay ating naririnig sa umagang ito, at ating nauunawaan ang ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang anak, walang ibang tugon kundi tanggapin ang balitang ito. Itong napakagandang balita. Walang ibang tugon kundi pasalamatan ang ating Panginoong Diyos dahil sa Kanyang biyaya na pinakita sa atin sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Jesucristo. It's a beautiful thing that God has done to unite His people to His Son, Jesus Christ, so that in His resurrection, in His victory over death, we might begin walking today
Itong panibagong buhay ay hindi nagsisimula pag namatay ka. Hindi siya nagsisimula kapag sabihin natin dumating ka na sa kanyang harapan at nasa langit ka. Hindi. Ang pagpapala ng panibagong buhay kay Kristo ay nagsisimula ngayon. Sabi nga, di ba, you are a new creation. Ang new creation ay nagsimula doon sa mga hinirang ng Ama. And He has made you part of that new creation today. At ganun din ang pangako di ba ng Diyos at ng Panginoong Jesucristo doon sa tulisan. Today, you will be with me in paradise. Lahat ng mga hinirang niya, lahat ng tumatawag sa Kanya, are blessed and are given newness of life. Sapagkat ang namatay ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Kaya dapat nating ibilang ang ating mga sarili na patay na sa kasalanan. Dapat buhay naman para sa Diyos sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So, God does not forsake His people. He did not leave us in our sins. He answered our prayers by laying His Son in the dust of death so that we might be dead to sin and alive to God in Christ, His Son. Mga kapatid, isapuso natin ang mga bagay na ito at iukol natin ang ating sarili sa tapat at dakilang Panginoon. Tayo manalangin.